Good morning po sa inyo lahat. Isa pang liyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aling umaga ay ingatan ang sarili. Ingatan ang sarili. Tani pong kahanga ang mga taong nagsasakripisyo para sa atin. Na maaaring dahil po rito kailang pabayaan nila kanilang sarili, maalagaan lamang tayo. Nariyan po halimbawa ating mga magulang. Sa larangang spiritual, maaaring naman ang mga magawa sa iglesia. Ngunit po di ba't masama rin na halimbawa, habang sila nakatuon sa iba, ay kinamang pinabayaan ang kanilang sarili. Kung kayo po ay isang magulang, namumuno o magawa sa iglesia, at di man tayo mga minamahal ang panganib na ito. Kaya maganda nga po ang sabi ni Pablo sa mga gawa 20:28, ito po'y sa mga namumunong Kristiyano sa Ephesus, kanya pong bilin. Ayon sa verses, sabi niya po ron, ingatin ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa magitan ng dugo ng kanyang anak. Ito pong dapat nilang ingatan ang buong kawan, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, at dapat nilang pangalagaan ang iglesia ng Diyos. Ngunit bago ito, dapat nilang ingatan ang kanilang sarili. Pablo po nagbilin din po kay Timoteo sa Timoteo 4:6, sabi niya po roon, paingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Kaya po kasama at una pa nga sa pag-iingat ni Timoteo sa kanyang pagtuturo ay pag-iingat sa kanyang sariling pagkilos. Ngayon po upang maalagaan at mabantayan natin ang spiritual na kalagayan ng iba, kailangan pong alagaan natin muna at bantayan ating sariling spiritual na kalagayan. Bago tayo mahalaga sa iba, ating pong alagaan ating sarili, yakin na tayo po ay nasa maayos na kalagayan spiritual. Sa magitan ng regular na pagbabasa ng Biblia, tapat na panalangin, ganap na pag-usuri ng ating sarili, at paligyan po umuhay na may pagsunod ang salita at kalooban ng Diyos. O mag-alaga po tayo ng iba na atin pong alagaan ang ating sariling spiritual na kalagayan. Maraming salamat po.